Reynaldo Avelina, Reynald Leoncia, Orlando Ruperto Sr., Ernesto Rafaela Consuelo Pablo Sr., Rufina Clemente, Antonio Margarita Benito, Juliana Rafael Marciano, Leonardo Emerson, Ponciano Lolita, James Perry, Danilo Florino, Felix Agustina, Horace Elmer, Jose, Marta Pedro Cecilia Filomena, Azucena Oscar Edgardo Estradita, Leon Mario, Violeta Librada Abelardo, Father Jeff, Arnel Manolo, Evelyn Robert Josefina Angel, Mamang Esther Concepcion, Agnes Mario. Ricardo Isolina Romancito Elias.
Elfrida Rondina. Francisco Cecilia Leoncio Pacencia Prudencio Eldiberto Pedro Maria Teodora Crispolo Bernardita. Nestor Sr. Imelda Angelito Baby Angel Virgilio Leonora Felicissima Homer Alfredo Jr. Jose Felicita Ana Florentina Fortunato Leticia Erlinda Antonia Conrado Marcelina Jose. Romulo Romeo Heidi Ramon Donato Felimona. Crisanto Bonifacio Emiliana Loreto Jr. Sr. Agapito Adelaida Alejandro Sr. Liberata Jacinto Francesca Benita Benito Susan Mariel Lina Marlu. Efrencinio Herberto Ernesto Basilio Tomas Rogelio Virgilio Edgardo Arthur Amboy Aurora Maria Laila Rebecca Marcelina Linda Gadilin Luz Biminda Elvira Rolly Bonifacio Ruby.
pagdalaw sa sementeryo at pagdarasal para sa yumao ay pinagkakaloob ang indulhensyang plenaryo sa loob ng 8 araw. Turo ng simbahan, alalahanin natin ang mga namatay para sa pananampalataya. Ipagdiwang natin ang mga saksi ng pananampalatayang Kristiyano. Sa kanilang pag-aalay ng buhay, ang Ebanghelyo ay patuloy na lumalaganap. Sa kanila nakikita ang pag-asa na puno ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kahit pinatay ang kanilang katawan, walang makapagpapatahimik sa kanilang tinig o makapagpapalaho sa kanilang pag-ibig. Ang kanilang pagsaksi ay nagpapatuloy bilang isang propesiya ng pagtatagumpay laban sa kasamaan.
at makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At bilang pagdiriwang na ito, kaisa ng mga banal sa langit, dumalangin tayo para sa mga yumaon nating kapatid. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinuruan mo kaming tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, dinadagdagan mo ang aming pananalig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, niloloob mong mapabilang kami sa hanay ng iyong mga banal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Niluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating matutunghayan ang pangitain ni Juan, ang mga santo na nagpupuri sa Diyos sa langit. Sila ang mga banal na nagtagumpay sa mahigpit na pag-uusig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero
at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusi. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang munto'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ng sulat na tayo ay mga anak ng Diyos
at ang ating kahihinatnan bilang mga anak ay ang matulad kay Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam na nating paparitong muli ni Kristo. Tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya, ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabigat ang pasat ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigkaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang pakitingnan ng inyong katabi? Sige po, tingnan niyo po. Tanungin niyo po, banal ka ba? Bakit ko po ba inuumpisahan ang ating pagninilay sa ganong katanungan? Sapagkat ngayon po ay pagdiriwang po natin sa liturhiya ng ating simbahan ng All Saints Day. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal.
Ang tanong, ilan kaya sa ating naririto ang maituturing nating banal? Ilan kaya sa ating naririto ang makikita nating may busilak na puso? Ilan kaya sa ating naririto ang napaghaharian ng Diyos? Paano nga po ba natin nalalaman kung banal ang isang tao? Sa totoo lamang, ito po'y mahirap malaman. Dahil wala naman po itong basihan sa panglabas. Hindi po natin makikita ang kabanalan ng tao base lamang sa kanyang panglabas. Bagkus, ito'y palaging makikita sa panloob. Dahil sa puso ng tao, makikita ang basihan ng kabanalan. It is in the very core of our being that speaks the nature of ourself. Sa ating ebanghelyo po, binabanggit ng ating Panginoong Hesus ang patungkol sa mapapalad. Blessed. Dito po ipinapakita ng ating Panginoong Hesus na totoo ang kaharian ng Diyos. Totoo ang langit. Totoo ang hantungan ng mga taong nagsisikap magpakabuti at magpakabanal. Pinapakita po na ang langit, hindi po isang ilusyon lamang. Hindi po isang konsepto na gawa-gawa lamang. Bagkus ito ay totoong realidad. May langit sa mga taong naniniwala at nagsisikap na magpakabuti at magpakabanal habang nabubuhay pa sa mundong ito. Alam niyo po, ang salitang banal ay hango sa salitang Hebreo na kadosh. Ibig sabihin, hiwalay o set apart. At ang tanong, saan po ba nahihiwalay ang mga taong banal? Sila po'y nahihiwalay sa kasalanan. Ang kabanalan ay laban sa kasalanan. Alam niyo po, nung ako po'y seminarista pa lamang, meron po akong kaklase na laging tinutokso na siya'y banal. Bakit? Sapagkat siya po ay paladasal, hindi po siya palaaway. At lagi niya pong tinatama yung mga sutil, yung mga pasaway, yung mga nagkakasala kong mga kaklase. At ako po'y nalulungkot dahil nakagisnan po natin, kapag nakikita po natin ang isang taong banal, para bagang iniitsapwera natin siya sa grupo. Minsan pa nga sinasabihan natin, killjoy. Karamihan po sa atin, ayaw yung mga ganong tao. Ayaw na parang sinusuway tayo o itinatama tayo. Sapagkat gusto natin na tayo'y malaya sa sarili. Patungkol sa kabanalan. Ang sabi po ng yumaong si Pope Francis sa kanyang apostolic exhortation na pinamagatang Christus Vivit, develop your own way of being holy. Becoming a saint means becoming more fully of yourself. Maraming paraan po ang pagiging banal. Hindi lang po siya yung pagpasok sa seminaryo, pagpasok sa monasteryo. Hindi lang din po siya sa mga debosyon na ginagawa natin, tulad ng pagdadasal. Maaari po tayong maging banal sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Kapag ikaw ay isang anak, maaari kang maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga magulang, sa iyong pagiging mabuting anak, sa mga magulang at sa mga asawa na naririto. Maaari ka pa ring maging banal sa pamamagitan ng pagiging mabuting magulang sa mga anak mo, pagiging mabuting asawa sa iyong katipan. Sa mga maliliit na bagay na ito, maipapamalas natin ang kabanalan. At sana kahit walang nakakakita sa atin, tayo pa rin ay gumagawa ng kabutihan. Tayo pa rin ay nagiging tama. Mga kapatid, marahil ang karamihan po sa atin dadalaw sa kanya-kanyang mga pansyon sa sementeryo. Makita natin at mapagnilayan itong mga taong nakahimlay. Hindi po ba? Ano ba yung mga naaalala sa kanila? Marahil sa karamihan, naaalala yung mga natatangi nilang mga ginawa. Pero baka rin sa iba, maaalala yung mga masasama o yung mga hindi kaaya-aya nilang nagawa. Ito sana yung makita natin, mga minamahal na kapatid.
habang po tayo'y nabubuhay sa mundong ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili, kapag po ba tayo'y pumanaw na? Kapag po ba tayo'y nawala na sa mundong ito? Ang tanong, ano ba ang maaalala ng ibang tao sa atin? Magandang mapagnilayan po natin ito. Ano ba ang may iwan nating marka sa ating kapwa? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Ipahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang ating mga kahilingan, makiisa tayo sa pananalangin ng mga banal sa langit, ating pong isamo. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang simbahan, naway gabayan ng lahat ng kanyang mga anak patungo sa hantungang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga taong tumutupad sa kalooban ng Diyos, naway kalugdan at patuloy na patatagin ng Diyos sa harap ng mga hamon ng pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pananalig at pagsunod kay Kristo, naway patuloy na manindigan kay Kristo hanggang matamo ang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Tayong nagkakatipon sa banal na salo-salong ito, naway mabuhay ang pag-asa na balang araw, tayo'y makikisa rin sa salo-salo sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway mapabilang sa mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Ama naming maawain, dinggin ang aming panalangin nakikiisa sa panalangin ng mahal na Birhen at ng mga banal. Laki pang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang buhay na banal sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipo ng mga kapanalig namin. Sa'yo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo'y ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog nami di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamon namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling namin kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kabutihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sabay-sabay po natin dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salos-salos sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa natatanging pagbisita po natin sa sementeryo, sa mga puntod ng ating mga kapatid na yumao, ay bilang gampanin po nating mga Katolikong Kristiyano, sana po'y wag natin silang kakalimutang ipagdasal. Ito po'y natatanging paraan natin ng pakikiisa sa ating pagiging Katolikong Kristiyano. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at din. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.